Magandang umaga po sa bawat isa, mga kapatid. Magandang umaga sa ating mga kapatid online at sa ating mga kapatid na nasa labas. At papuri sa Diyos sa kaparaanan ng gawain na ipinagkaloob sa atin. Salamat din dun sa mga nagbahagi. No? May natutunan. Nahirapan dun sa aralin. At sa mga tumugtog, salamat din po. Talagang ang sarap makinig no, ng mga awitan. At tayo po ay dadako na sa ating aralin. Maikli lang po yung ating aralin. Ngunit mahaba ang ating oras ng pagtatalakay. Sabi dito sa ating aralin, sa 9:18, kaya nga, sa kanyang ibig siya'y naaawa at sa kanyang ibig siya'y nagpapatigas. Itong ganitong pahayag, no, dahil sa kanya ang tinutukoy sa ating Diyos. Minsan, may isip natin kung tao. Halimbawa, yung tao meron siyang kinaawaan. Meron din siyang pinagtitigasan ng kanyang kalooban. Parang masasabi natin sa bagay na yon, nagiging unfair yung tao. Tama ba mga kapatid? No. Halimbawa, isang kapatid natin, kinakaawaan natin. Tapos yung isang kapatid, hindi. Nagiging siyang unfair. Kaya nga dito, ang pagkakatalakay sa kanyang ibig, sa ibig ng ating Diyos. No? Pero, kung sasaliksikin natin, minsan mapapaisip din tayo, mapapatanong din tayo. Kasi dati naging tanong ko to dahil yung nagkaroon ako ng mga kakilala na parang sa tingin ko mas mabubuti pa sila sa akin. Pero hindi nila nakilala yung aral ng katotohanan. Kundi nandun pa rin sila sa dating relihiyon po na pinanggalingan. No? O kaya naman, kung ating babasahin, bakit ang Haring Saul hindi pinatawad? Ang Haring David pinatawad? O kaya naman, ang Apostol Judas na nakasama ng Panginoon, nung nagkasala siya, nagsisi din naman siya pero hindi siya pinatawad. No? Tapos, ang ating Apostol Pedro, nung nagkasala siya, kinaawaan siya at pinatawad. No? Yung bagay na yun, minsan, isip tayo. Gaya ng mga nasusulat din dito sa Roma, kung ating itataas yung aralin. Sabi dito, sa 9:12 ng Roma, ay sinabi sa kanya, ang panganay ay maglilingkod sa bunso, gaya ng nasusulat, si Jacob ay inibig ko, datapwat si Esau ay aking kinapuotan. So, dun sa dalawa, kay Jacob at kay Esau, meron siyang inibig at meron din siyang kinapuotan. Tapos kung babasahin pa natin sa 11, no, sapagkat ang mga anak nang hindi pa ipinanganganak, hindi pa nagsisigawa ng anumang mabuti o masama. Ibig sabihin, nasa sinapupunan pa lang sila, no, ng kanilang ina. Ang bagay na yon, hindi pa sila nakakagawa ng mabuti o kaya ng masama. Pero dun pa lang sa nasa sinapupunan pa lang si Jacob at si Esau, sinabi na yung hula na maglilingkod daw. Ang panganay ay maglilingkod sa bunso. Ibig sabihin, hindi pa sila nakakagawa ng kahit na mabuti o masama. No? Pero bakit ganun yung nangyari? O kung iisipin natin, bakit kaya ganun? No? Kasi ang Panginoong Diyos, siya yung nakakatalastas ng puso. So, kung nasa sinapupunan pa tayo ng ating ina, kung may puso na tayo, maliwanag niya nang nababasa yon kahit na hindi pa natin nagagawa. Alam niya na. No? Kaya nga, pagka dinescribe si Esau sa Hebreo, kapag binasa natin sa 12:16, baka magkaroon ng sinumang mapakiapid o mapaglapastangang gaya ni Esau na sa isang pagkain ay pinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay. So, ibig sabihin, nandun na sa puso ni Esau yun, kahit hindi pa siya lumalabas, nakilala na yun ng Diyos. Kaya nga, sa Genesis, pag binasa natin, sa 25:32, at sinabi ni Esau, narito ako'y namamatay, at saan ko mapapakinabangan ang pagkapanganay. So, bago pa siya isilang, alam na yun ng Diyos na ganun yung ugali ni Esau, na hindi niya pinapahalagahan yung pagkapanganay niya.
No? So, ganun ka nakakamangha, no, na nalalaman ng Diyos yung lahat ng mga bagay bago pa mangyari. Kaya nga tayo, bago pa natin sabihin, alam na ng Diyos yun eh. Kaya nga nung nangyari, si Haring David, hindi pa siya humihingi ng tawad. Alam naman, nandun na kagad yung kapatawaran ng Diyos. No? Pero, ibig sabihin, basta meron ng puso, yung isang nilalang, nakikilala na yon ng ating Diyos. No? Kaya nga, yung pagtatangi, at halimbawa dito kay Apostol Pablo, di ba, si Apostol Pablo, nalalaman natin, pinag-uusig niya yung iglesia ng ating Panginoon. Pero, pag binasa natin kung paano siya nagpapahayag sa Galatia, sabi sa Galatia 1, ganito. Sa 1:15, ngunit nang magalingin ng Diyos na siyang sa akin ay nagbukod, buhat pa sa tiyan ng aking ina, at ako'y tawagin sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Yung pagtawag na yon, nasa sinapupunan pa daw siya ng tiyan ng kanyang ina. Nakalaan na talaga siya dun sa kaligtasan na yun. Nalalaman na yung, nababasa na yung puso niya. Ano yung nasa puso niya? Pag binasa natin dun sa 14, may pagkakabanggit dun, palibhasa'y totoong masikap ako sa mga salit-saling sabi ng aking mga magulang. Ibig sabihin, yung dati niyang relihiyon, nandun na yung ugali niya na pagiging masikap. Ngayon, nung inilipat siya sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, sa unang Korinto 15, mababasa natin na nandun pa rin yung ugali niyang ganon. Halimbawa, sa 15:9 ng unang Korinto, ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol, at hindi ako karapat-dapat na tawaging apostol, sapagkat pinag-usig ko ang iglesia ng Diyos. Datapwat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako nga'y ako, at ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawala ng kabuluhan, bagkus ako'y malabis na nagpagal kaysa kanilang lahat, bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na sumasa akin. Ibig sabihin, yung ugali na yon, yung nasa puso ng Apostol Pablo na yon, no, kahit na nagkamali siya, ilan yung pinaslang, no, na sumaksi siya. Pero ilan yung mga alagad na kanyang kinaladkad, 'di ba? Pinahirapan niya. Pero nasa puso ng Apostol Pablo yung pagsisikap na makapaglingkod. Ginawa niya lang 'yun hindi sa pagkaalam, 'di ba? Pero nung nalaman niya na, nandun pa rin yung pagsisikap niya. Ibig sabihin, yung pagkakilala sa atin ng Diyos, gaya nung sinasabi sa Samuel, hindi siya tumitingin sa anyo, kundi dun sa puso. At yung puso na yun, kahit na nasa sinapupunan pa, mga sanggol pa tayo, nalalaman na yun ng ating Ama. Kaya nga, naalala ko lang nung inaaral ko, binagbabasa-basa ako. Yung sinasabi ng ating kapatid na Elmer, di ba nung pandemic po, hiwa-hiwalay po yung gawain natin. Tapos ako'y naatangan na umalalay sa ating kapatid na Elmer. Kapag ka nagpa-first speaker ako, tapos second speaker na siya, madalas niya nasasabi na, etong kapatid na to, wala na to eh. Ganun yung lagi, ganito ang pagkakasabi. Wala na tong kapatid na to eh. Kasi totoo yun. Hindi na kami na-attend. Ako, hindi na ako na-attend. Hindi na na-attend si Ate Tin, si Ate Kat. Yung mga yan, hindi na ina-attend. Sino na lang na-attend? Si Papa, tsaka si Nanay Luding. Pero yung awa ng Diyos, no, nanatili pala dun sa sambahayan na yun. Na bago mamatay, ang Nanay Luding at ang aking Papa, naibalik kami dun sa paglilingkod. Ganun yung awa ng Diyos. So, makikita natin mga kapatid, na yung awa ng Diyos nandoon. Pero kung yung mga nababasa sa puso, kasi buhat pa nung bata, bagaman hindi ako nagsisimba, no, talagang nasa puso ko din na huwag gumawa ng mali sa paningin ng ating Panginoon. So nababasa yun, natatalastas yun ng ating Diyos. Kahit na bata pa, hanggang sa paglaki, nakikita niya yung mabuti. Kaya sa awa ng Diyos, nandito yung inyong lingkod. Kaya nga,
pagka ano sabi, wala na to eh. Pero hindi natin nakalain, ganito pala siya. Nagiging ano pa, nagpapahayag pa. No? Kaya papuri sa Diyos kasi ganun yung awa, no, ng ating Diyos Ama na sinasabi niya sa kanyang ibig. Siya naaawa. Salamat sa Diyos kasi bawat isa sa atin, kinaawaan niya. Pero minsan maiisip mo din, di ba? Meron tayong mga kapatid sa laman, meron tayong mga kamag-anak, hindi pa sila hindi pa sila natatawag, no? Pero sa panalangin natin, kasi hindi tayo, sabi nga sa Lucas nung nangangaral ang ating Panginoong Jesus sa atin bilang mga tao, no? Sabing ganun sa 6:36, magmaawain kayo gaya naman ng inyong Ama na maawain. Ibig sabihin hindi tayo dun sa ibig natin magmamaawain tayo o ibig natin magmamatigas tayo. Kundi yung pagkamaawain, lagi yun lang yung itinuturo sa atin. Kasi malay natin, 'di ba? Yung mga nasa paligid natin, kaawaan din sila tapos tawagin din sila sa katotohanan. O gaya nung ipinangangaral ng ating kapatid na Froilan, sinasabi niya, 'di ba? Meron ding gumagawa, nagsusumikap sa mabubuting gawa, bagaman hindi nandito sa brethren in Christ. Kasi wala tayo dun sa paghukom eh. Nasa Diyos lang. Kaya nga, ang tinutukoy dito sa kanyang ibig, siya'y naaawa. Sa kanyang ibig, siya'y nagpapatigas. Yung Panginoong Diyos natin yan, hindi yung bawat isa sa atin, na baka may nakikita tayo, ito, mapangit ugali nito, kaya ganun. Hindi tayo sa ganun, kundi sa lahat, magmamaawain tayo kasi hindi natin alam. Baka sa ngayon, di ba, pasaway, lalo na yung mga kabataan, hindi rin natin nalalaman, kaya siguro nagkaroon din ng mga gawain para sa kabataan. Kasi yung awa ng Diyos, nasa bawat kabataan din, na pagdating ng araw, malay natin, no, sila yung lagi nag-share dito, sila yung natuto din sa aral ng Diyos. No, isa pa dito sa ating pinag-aaralan, kasi sa kanyang ibig, di ba, yung naawa. Halimbawa dito sa 30 ng Roma 9:30, 31, ano nga ang ating sasabihin? Na ang mga hintil na hindi nangagsisunod sa katwiran ay nagkamit ng katwiran sa makatuwid bagay, katwiran sa pananampalataya. Ayun, di ba? Tapos sa 31, datapot ang Israel sa pagsunod sa kautusan ng katwiran ay hindi umabot sa kautosang iyan. Di ba? Mapapansin natin, ang mga hintil, kaya yan, ano tawag dito, hiwalay sa Diyos, di ba? Mga walang Diyos, sabing ganun. Kasi, ginagawa yung kalooban, sariling kalooban. Hindi sila nagagawa ng ayon sa katwiran ng Diyos. No? Tapos, yung Israel, bagaman, nandun sila yung kautusan, gusto nilang maganap, kaya lang nababago yung kautusan ng ating, Diyos. No? Pero, makikita natin dito yung pagkahirang sa hintil, kinaawaan niya yung hintil. Pero yung mga Israel, pinagmamatigas niya. Di ba nga, nagsasalita pa siya sa talinhaga. Di ba sabi sa Matthew, sa 13, 14 hanggang 15. At natutupad sa kanila ang hula ni Isaias na sinasabi, sa pakikinig ay inyong maririnig, at sa anumang paraay, hindi ninyo mapag-uunawa. At sa pagtingin ay inyong makikita, at sa anumang paraay, hindi ninyo mamamalas, sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito, at mahirap na makarinig ang kanilang mga tainga, at kanilang pinikit ang kanilang mga mata. Baka sila'y mga kakita ng kanilang mga mata, at mga karinig ng kanilang mga tainga, at mga kaunawa ng kanilang puso, at muling mga balik loob, at sila'y aking pagalingin. So makikita natin dito, na pinagmamatigas ng Diyos yung puso ng mga Israel, kaya hindi nila nauunawa kasi sa talinhaga binibigay. No, pero yung mga hintil ipinahayag na maliwanag sa panahon natin ngayon, di ba? Pero pag binasa natin dun sa last part, nandun yung awa ng Diyos sabi, kung makaunawa ang kanilang puso, sabi, at muling mga balik loob, sila'y aking pagalingin. No, meron ding pag-asa. No, kapag binasa natin sa Roma kasi,
Yung sa magpapalyo, 'di ba? Sa ano yan sa Jeremias. Sa 18:6, basahin na lang natin sa O sambahayan ni Israel, hindi baga ako makagagawa sa inyo na gaya ng paggawa ng magpapalayok na ito? Sabi ng Panginoon. Narito kung paano ang putik sa kamay ng magpapalyok, gayon kayo sa kamay ko o sambahayan ni Israel. So makikita dito, nabasag kasi yung unang ginawa, tapos gumawa siya ng bago. No? Pero, ang pagsasalarawan nun, pag pinaliwanag, sabi, sa anumang sandali ay magsasalita ako ng tungkol sa isang bansa at tungkol sa isang kaharian upang bunutin at upang ibagsak at upang lipulin. Kung ang bansang iyaon na aking pinagsalitaan ay humiwalay sa kanilang kasamaan, ako'y magsisisi sa kasamaan na aking inisip gawin sa kanila. Ibig sabihin, ganun siya, yung pagmamatigas nandoon na pero nandun din yung awa. At sinabi, at sa anumang sandali magsasalita ako sa isang bansa at tungkol sa isang kaharian upang itayo at upang itatag kung gumawa ng kasamaan sa aking paningin na hindi sundin ng aking tinig ay pagsisisihan ko nga ang kabutihan na aking pinagsabing pakikinabangan nila. Maliwanag sa atin sa 11, yung kapaliwanagan po niyan. Sabi sa 11:29 ng Roma, sapagkat ang mga kaloob at ang pagtawag ng Diyos ay hindi nagbabago. Sapagkat kung paanong kayo ng nakaraang panahon ay mga masuwayin sa Diyos, yung hintil po ito, sabing ganon. Datapwat ngayon kayo nagkamit ng habag sa pamamagitan ng kanilang pagsuway, gayon din naman ang mga ito ay naging mga masuwayin ngayon upang sa pamamagitan ng habag na ipinagkaloob sa inyo, sila na may magkamit ngayon ng habag, sapagkat ang lahat ay kinulong ng Diyos sa kasuwayan upang siya'y mahabag sa lahat. Yun yung bagay na yun na sa ibig niya, nagpapatigas siya. Pero nasa ugali talaga ng ating Panginoong Diyos, mas maano pa rin yung awa eh. Kaya nga, di ba sabi sa Pedro, sa 2 Pedro, pag binasa natin sa 3:9, hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalagay ng iba, kundi mapagpahinod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahama, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Ibig sabihin mas lamang yung bagay na awa ng ating Diyos, na nais niya ang bawat isa magsipagsisi. Kaya nga hindi pa naman tapos yung panahon natin ngayon eh. Yung mga ipinananalangin natin na nawa makasama natin dito sa paglilingkod na ito, may pag-asa pa rin sila. Kasi tayo nga eh, 'di ba? Hinaawaan, lalo na kami, yung sambahin namin. Talagang hindi ko malilimutan yung bagay na yun na bago mawala yung mga kapatid na nagsusumikap sa paglilingkod, nakabalik kami bago yung bagay na yun. Yun yung awa ng Diyos. Pero meron ding katapusan yun. Kasi kapag ka pinagmamatigas yung puso, iba, sabi sa 2:9 naman ng 2 Pedro, ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal sa tukso at maglaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng paghukom. Kapag ka mapagmatuwid yung puso, di ba, hindi nakikinig dun sa ebanghelyo, ang daming sariling katwiran, kaya hindi nagpapasakop dun sa ebanghelyo. Yung bagay na yun, nakalaan talaga sila, pagka nagmatigas yung puso natin, nandun na yun, kaya nga narinig ko sa pahayag kanina, dun sa Hebreo, huwag niyong pagmamatigasin ang inyong puso pag narinig niyo. Ibig sabihin, pag pinagmatigas natin yung ating puso, pag narinig na yung saway sa atin, yun na yung Roma eh. Yung sinasabi na ibinigay na sila. No? So, nandun na yung pagmamatigas ng Diyos. Si Paraon ba, una ba, pinagmatigas na siya ng ating Panginoong sa hindi pagpayag. Di ba, nasa puso ni Paraon talaga. Siya yung nag-request na baka kumampihan sa mga kalaban natin pag nagkaroon ng digmaan, alipinin natin sila. Tapos nung yung mga unang tanda, si Paraon yung nagde-decide nun eh. Pero nung mga huli na, pinagmamatigas na siya kasi ibinigay na siya eh.
Ibig sabihin, merong timeline na pinapangaralan tayo, pero pag natapos na yung bagay na yun, at hindi tayo tumugon o tumalima, nandun na yung pagmamatigas ng Diyos sa atin. Nakalaan na tayo dun sa paghuhukom. Meron ng mga oras na ganun. Kaya sa atin, gaya nung yung nabanggit ko sa una, dahil hindi natin nalalaman kung ano yung patatawarin at hindi eh. Yung katulad nung kay Haring Saul at Haring David. Yung kay Apostol Judas at saka kay Apostol Pedro o kay Apostol Pablo. Hindi natin nalalaman kung ano yung kasalanang mapapatawad o hindi. Iingatan natin. Kaya nga pagka binabasa sa 11:22, masdan mo nga ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan ay sa nangahulog, datapot ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo. Sabing ganun. Pero may kondisyon, saan? Kung mamamalagi ka sa kanyang kabutihan, sa ibang paraan, ay ikaw man ay puputulin. Kapag hindi ka nanatili dun sa awa ng Diyos, kundi, yung pagbinasa natin dito sa Roma kasi, di ba, nananagana daw yung awa ng Diyos kasi dumami yung kasalanan, no? Ang tanong, magkakasala ba tayo? Yun ang tanong ng mga di ba, dito sa pag-aaral. Magkakasala tayo para managana yung biyaya. Hindi ganun. Kundi kapag na-receive na natin yung awa, o kaya naman nandun na yung pagtawag sa atin, tumugon tayo kasi may hangganan yun eh. Kapag umabot tayo dun sa hangganan na yun, nandun na yung kanyang ibig ng pagmamatigasin. Ibig sabihin, tapos na yung ano mo eh, yung calling sa iyo eh. Hindi ka tumugon, pinapagmatigas ka na hanggang sa dulo, hindi ka na kahit anong awa, sabing ganun si Esau, kahit anong iyak niya pa, hindi na. Bakit? Binigay niya na eh. Una, hindi niya pinahahalagahan. Sabihin natin, baka pinanganak tayo, hindi matigas yung puso natin. No? Kaya kapag matigas yung puso natin, halimbawa, sa Efeso 4:18, pag binasa natin. Ito. Sa 17 ko na lang simulan. Ito nga ang sinasabi ko at sinasaksihan sa Panginoon na kayo'y hindi na nagsisilakad pa na gaya naman ng lakad ng mga hintil sa pagpapalalo sa kanilang pag-iisip. Na sa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay na Diyos dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. Tayo din ganun dati. Nagmamatigas yung puso natin, no? Nagpapalalo yung mga pag-iisip natin masyadong matatayo. Pero nung minagaling ng Diyos, yun na yung kapag ka nalaman mo na nagkasala ka, yung sa binabasa natin sa awit, di ba, sinasabi, sapagkat kinikilala ko ang aking mga pagsalangsang. Pag nalaman mo na nagkamali ka, yung puso na yun, no, na nagmamatigas noon, tapos inaccept mo na yung, nasa harap mo yung pagkakasala, doon ka na makakadalangin na, likhaan mo ako ng malinis na puso, O Diyos. Ibig sabihin, ganun yung awa ng Diyos sa bawat isa, na ang bawat isa, nilikhang mabuti pero nagsihanap ng sariling katha. Ngayon, nung nangingibabaw na yung mga katha natin, nagmamatigas na yung puso natin, pero nagkaroon ng pagtawag, meron ding solusyon. Ano yun? Pag nagbalik loob tayo sa Diyos, nagpakumbaba, idinalangin natin, sinasabi pa nga, di ba, na bibigyan, yung bibigyan ng pusong aalisin yung pusong bato. Ayun. Bibigyan ng pusong laman na wala sa ko. Sa Ezekiel ba yun? (36:26) ng Ezekiel. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan. Ibig sabihin, meron talagang batong puso. Tapos sabi, at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Yun yung sa bawat isa sa atin na hindi may excuse yung kasi ganito na ako eh. Kasi
merong awa ang Diyos at gumagawa siya ng paraan para ang bawat isa ay makaligtas, magsipagsisi. Yun siguro, no? Naubos na yung ating oras. Papuri sa Diyos. Magandang umaga sa Panginoon, purihin siya. Magandang umaga mga kapatid. Yun, no? Salamat sa Panginoon at sa ating mga kapatid na nakatungay sa online. Magandang umaga at sumaating yung kagandahang loob ng ating Panginoon. Sa ating mga talakayan, sa ating mga bahagian, salamat sa kaunawaan na ibinibigay ng ating Panginoon. Medyo mainit pa rin yung panahon mga kapatid, kaya may ingat-ingat pa rin. Sa ating pag-aaral, sa sulat ni Apostol Pablo at sa pagbabahagi ng ating kapatid na David, muli ko lang pong babasahin mga kapatid. Sabi rito, kaya nga sa kaniyang ibig siya ay naawa, ang pinatutungkulan po yung Diyos, no, na makapangyarihan sa lahat. Kaya nga sa kaniyang ibig siya ay naawa at sa kaniyang ibig siya ay nagpapatigas. Dito po sa talatang ating pinagsasalu-saluhan, isang bagay lang po yung ipinapakita rito ni Apostol Pablo. Alin yun? Ito ay isang bahagi ng katangian ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Katangian po ng Diyos yan. Ang katangian ng Diyos, may iba't ibang uri siya ng katangian. Ano ba, basahin natin dito sa aklat ng Deuteronomio. Sabi rito, ito pa isa pa sa mga katangian niya, sabi rito, sa aklat ng Deuteronomio, sa chapter 32, verse 39, ito naman po mga kapatid, tingnan ninyo ngayon na ako sa makatuwid bagay, ako nga. Sino nagsasalita? Yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ano ang sabi niya? At walang Diyos sa akin. Ang katangian niya, sabi niya rito, ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay. Pagkatapos, sabi niya, ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling at walang makaliligtas sa aking kamay. No. Ayun yung mga bagay na katangian ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngayon po sa ating pag-aaral mga kapatid, bilang pagdaragdag sa bahagian ng ating mga kapatid at sa pagtatalakay ng ating kapatid na David. No. Sabi ni Apostol Pablo, kaya nga sa kaniyang ibig siya ay naawa. No? Pagka sinabing sa kaniyang ibig, no, sa kanya napupusuan, sa kanya nagugustuhan. No, halimbawa, magbigay tayo ng halimbawa. Total, binanggit na rin lang naman si Apostol Pablo at si Judas. Ano ba yung pagkakaiba nito mga kapatid? Pareha silang apostol. Naging hindi ba mabuti doon ang ating Panginoon? Sa mga bagay na yon, diba? Ano ba yung pagkakaiba ni Pablo? Ano ba yung pagkakaiba ni Judas? Parehas naman silang apostol. Nang gumagawa po mga kapatid si Judas, si Apostol Pablo ng mga bagay na kasamaan, sabi ni Apostol Pablo, ginawa niya daw ito dahil sa hindi pagkaalam ng katotohanan ng Panginoon. Ano yung pagkakaiba ni Judas? Ginawa niya yon, no? Nalalaman niya na yung mga kasalita ng ating Panginoon, yung mga kautusan, bakit? Kabilang na sa 12 apostol. No? Ayun yung pagkakaiba nila. At isa pa sa pagkakaiba nila, dahil sa pagkaibig ni Judas, no, ng yaman ng sanlibutan, alin doon, yung mga pilak, ipinagkanulo niya yung ating Panginoong Kristo. Sa bagay na yon, hindi ba matuwid ang Diyos? Dahil hindi kinahabagan si Judas. No? Matuwid doon ang Diyos, no? Dahil bakit? Mas pinili ni Judas yung magpatiwakal Ginawa niya yung masama sa mata ng ating Panginoon. Kaya makikita natin yung pagliligtas na wala kay Judas Iscariote, no? Maging yung pagka-apostol. Kaya nga siya pinalitan ni Matias. No? Ngayon,
Dito sa ating pag-aaral, mga kapatid, sa pagtatalakay po ni Apostol Pablo, kung mapapansin natin yung salitang, kaya nga sa kaniyang ibig siya'y naawa at sa kaniyang ibig siya'y nagpapatigas. No? Sabi rito, kung itataas natin, sabi rito sa 14, ano nga ang ating sasabihin, mayroon baga kayang kalikuan sa Diyos? Sabi ni Apostol Pablo, huwag nawang mangyari. No. Sapagkat sinasabi niya kay Moses, ano ang sinasabi? Ako'y maaawa sa aking kinaawaan. Sabi niya rito. At sabi rito, at ako'y mahabag sa aking kinahabagan. No? Wala tayong question doon. Katangian ng Diyos yun eh. Kung halimbawa gaya ng pagkakabanggit ni kapatid na David, kinawaan yung kanyang sambahayan. No? Nakabalik sila. Yung iba hindi. Hindi ba matuwid ang Diyos doon? Diba? Katangian ng Diyos yun eh. Tayo naman mga kapatid, yung bawat isa sa atin, kaya tayo naririto dahil din sa kawaan ng Diyos. Lahat naman tayo nung araw masasama eh. Diba? Dahil sa kabutihan ng Diyos, dahil sa kanyang kawaan, narito sa kanya. Bakit? Ano ang sikreto? Ano ba ang dahilan? Bakit yung kawaan ng Diyos ibinigay niya sa atin, mga kapatid? Pinaulam, bakit binigay sa iyo ng Panginoon yung kawaan niya? Diba? Nakikita yung pagsisikap mo eh. Ang Panginoon kasi, siya yung nakakakita ng puso ng bawat isa sa atin. Kaya siya ang nakakaalam kung sino yung pagkakalooban niya ng kawaan. Siya ang nakakaalam kung sino yung kanyang kagagalitan. Bakit? Ang Diyos kasi, pag naawa, matuwid. Ang Diyos, pagka nagtaglay ng galit, matuwid. Ang tao, pag naawa, sa gusto niya lang kaawaan. Yung pwedeng ibalik sa kanya. Diba? Ang Panginoon, hindi ganun. Ang tao, pag nagagalit, no, lamang-lamang diyan, walang sapat na mabuting dahilan. Ang Diyos, pag nagalit, talagang may dahilan. No? Ayun ang pagkakaiba ng tao sa Diyos. No? Ang Diyos po ay matuwid dahil bakit? Ang Diyos po kasi nakakabasa at nakakakita ng puso ng bawat isa sa atin. Kaya kung siya'y naaawa, kung siya'y nahabag, no, matuwid yun. Kasi nakakabasa siya ng puso. No? Hindi gaya ng tao. Madaling maawa ang tao pag may nakakita. Diba? Halimbawa natin, marami ngayong mga trending na bagay eh. Sa mga vlogger, di ba? Maraming mga, kunyari, naaawa, nagbibigay. Makakapagbigay ba yung mga vlogger nang hindi nakikita ng media? Nang hindi nakikita ng tao? Kung ayaw nilang, kung tumutulong sila talaga na gusto nilang tumulong, hindi para i-post. No? Na nakikita ng madlang kalakhan, no? ng mga tao. Bakit nila ipinopost yan ng mga vlogger? Para mas maraming views, mas madadagdagan yung kita. Ganun yung tao. Pero pag sa Diyos, ano sabi ng Diyos? Na yung ginawa ng kaliwa, huwag malalaman ng kanan. Bakit ko binabanggit mga kapatid? Ipinapakita ko lang yung pagkakaiba ng tao pag siya ay nagtataglay ng awa. At ipinapakita ko lang yung kaibahan ng Diyos pag siya ay nagtataglay ng kagalitan. Ang Diyos pag nagalit, matuwid. Pag nagsalita ang Diyos, matuwid. Ang tao pag wala. Ang tao pag nagagalit, pag-usapan natin, ang magulang, pag nagalit sa anak, no, hindi na nag-iisip ang magulang kung tama yung sinasabi niya sa kanyang anak. Bakit? Nagtataglay siya ng galit eh. Makapagsalita man siya ng halos hindi na makain ng kanyang anak. No? Ganun ang tao magalit eh. Maging minsan sa mga mananampalataya eh. Nagsasalita tayo ng hindi mabuti sa ating mga anak. Kaya yung mga anak natin minsan, nagkakaroon sila ng pagdaramdam habang lumalaki. Kaya mayroong mga anak na mga matitigas ang ulo dahil din sa magulang. Ang pinag-uusapan natin, yung katangian ng tao, mga kapatid. Pero pag ikaw ay tao ng Diyos,
Pag ikaw ay nagtataglay ng galit, na nakakapagsalita ka sa Diyos sa pamagitan ng banal na kasulatan, no? Dahil bakit? Ayaw mo siyang mapahamak. Ngayon, kung mga anak ay hindi nakikinig sa mga magulang na pinapayuhan ng salita ng ating Panginoon, no? Minsan, may mga magulang nagsasabi, ginusto mo yan kaya ka napahamak Diba? Lalo na yun, kung pag-uusapan natin yung sa Diyos, mga kapatid. Kaya kung pag-uusapan natin sa Diyos, yung tungkol sa katangian niyang pagiging mawain o yung katangian niyang nagpapatigas, may mga bagay na kadahilanan niyan. May mga bagay siyang nakikita. Halimbawa, doon mo tayo sa salitang ang Panginoon ay nagpapatigas. Basta niya lang ba ito ginagawa, mga kapatid? Yung kay Paraon, muli natin banggitin, yung binanggit kanina, si Paraon. Si Paraon na yung sumunod sa kapanahunan ni Moses, ni Jose. No? Iba kasi yung Paraon ng kapanahunan ni Jose, iba yung Paraon ng kapanahunan ni Moses. Yung kapanahunan ni Jose na Paraon, naging mabuti sa Israelita. Yung kapanahunan ni Moses na Paraon, naging masama sa Israelita. Bakit nagtaglay ang Diyos ng pagkagalit sa sinasabi, bakit nagtaglay ang Diyos ng pagmamatigas kay Haring Paraon ng kapanahunan yon? Kasi si Haring Paraon, meron siyang panghihinayang sa kanyang puso. Ano yung panghihinayang ni Paraon sa kanyang puso? Bakit siya nagmatigas sa Panginoon? At bakit pinahintulutan ng Diyos na siya ipapagmatigasin? Kasi nanghinayang si Paraon sa bayang Israel. Bakit? Yung mga gawain kasi ng mga Israelita na ginagawa, dapat ang gumagawa nyon, yung mga Ehipsyo. Kaya ayaw nilang payaunin yung Israelita, ayaw ni Paraon. Dahil bakit? Meron silang alipin na sumusunod sa kanila nanghihinayang doon si Paraon. Kaya pinagmatagas ni Haring Paraon, alin? Yung kanyang puso na wag payaunin yung bayang Israel. Kaya ang ginawa ng Diyos, dahil sa pagmamatigas ng iyong puso, pinahintulutan na ng Diyos yun. May kalikuang baga sa Diyos, mga kapatid. Sabi na Apostol Pablo, huwag namang mangyari. Diba? Ang tao, dumadating sa punto na nagtataglay ng kalikuan, pero ang Diyos hindi nagtataglay ng kalikuan kahit kailanman. O halimbawa, yung kay Esau. Kay Esau at kay, sino ba yun? Si Jacob. Diba? Bakit si Esau kinagalitan ng Diyos? Bakit si Jacob minahal ng Diyos? Kasi yung pagkakaiba nilang magkapatid, makikita natin yung pagpapahalaga at yung hindi pagpapahalaga. Yung pagpapahalaga pinakita ni Jacob, para makuha niya yung pagkapanganay, gumawa sila ng paraan ng kanyang ina. Si Esau, walang pagpapahalaga. Bakit? Anong pagkakaiba nila? Si Jacob kasi nakita niya yung kahalagahan ng pagkapanganay Pag ikaw ay panganay ng kapanahonan yon, ikaw yung pinapahiran ng langis At yung pahid na yon, hindi basta gusto ng tao, kundi ito ay nagbubuhat sa Diyos. Si Esau, ano ipakikialam ko kung mamamatay naman ako sa gutom? Ganun ng tao Diba? Ang tao takot magutom. Ang tao takot mapagod. Ang tao madaling magsawa Tama, pansinin nyo. Ilang taon na tayo naglilingkod sa Panginoon, ilang taon tayo nagsasama-sama. 'Di ba? Sa haba ng panahon, meron pa ring mga tumatalikod. 'Di ba? Ganun ang tao. No? Walang pagpapahalaga doon sa kawaan na ibinigay ng Diyos. Ngayon sa ating pag-aaral, sabi niya rito nga sa kagalitan muna tayo, sabi rito, may mga bagay na dahilan yan kung bakit ang Diyos ay nagtataglay o ibinibigay ka na sa kagalitan na sinasabi. Duduktungan ko lang yung binasa ni kapatid na Arnold kanina. Sabi ni Apostol Pablo, sa kanyang sulat dito sa taga-Roma, sa chapter 1, isa-isahin po natin basahin mga kapatid yung kadahilanan. Sabi rito sa chapter 1, verse 25 na. Ito yung mga kadahilanan niya, mga kapatid. Sapagkat pinalitan nila ang
katotohanan ng Diyos ng ano? Ng kasinungalingan. At sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang. Maraming tao ngayon ganyan eh. 'Di ba mga kapatid? Yung ang sinasamba imbis na yung lumalang, ang sinasamba yung nilalang. Kaya kita nyo mga kapatid, yung mga sinasamba ng iba, lalong-lalo na yung sa mga pinanggalingan natin, 'di ba? Nung araw masyadong sagrado rin yung pag-ano nila, pero ngayon hindi na eh. Ngayon bit pabibindisyonan din sa tao. No? Pagkatapos niyan, ilalako, ibinebenta. Pagka walang pera, pwede pang hulugan. No? Installment to pay yan. No? Ayan ang nangyayari. No? Kasi ayaw yung bumili. Yan tuloy, binibigay ng pahulugan. Pero hindi sila pumapayag ng libre. No? Ayun yung binabanggit sa atin, sa sinasabi ko na, binabasa natin na, at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. 26. Dahil dito'y ibinigay sila ng Diyos sa mga mahalay na pita. Ayan mga kapatid, dahil dito, yung pagbibigay pala ng Diyos ng kagalitan, mayroong kadahilanan. Kaya sinabi ni Apostol Pablo na dahil dito. Saan yun? Yung sinampa nila, yung nilalang, kaysa sa lumalang. Isa yun. Tuloy pagbasa. Dahil dito'y ibinigay sila ng Diyos sa mga mahalay na pita sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyaong nalalaban sa katutubo. No? Alam natin to. 27. At gayon din naman, ang mga babae na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga lalaki ay nangagningas sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki saan? Sa mga kapwa lalaki. No, madami yan. No, may samahan na nga sila eh. At sa kanila po, lalo na po sa may parteng norte, no, legal na po sa kanila yung pagkakasal ng lalaki sa lalaki, babae sa babae. Karumal-dumal po sa Diyos yun, mga kapatid. No. Nung ngayon sa akin, kung may makakarinig masaktan, totoo yung sinasabi natin. No. Yan yun. Tuloy ko lang ha. At tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. At palibas ay hindi nila minagaling. Sino yung binabanggit? At palibas ay hindi nila minamagaling nakilalanin ng Diyos. Sino yun? Yung mga gumagawa ng masama. Yung binabasa natin sa umpisa sa 25. No? At palibas ay hindi nila minagaling na kilalanin ng Diyos, ibinigay sila, nino? Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip, para saan? Upang gawin yaong mga bagay na hindi nangarapat. Ibig sabihin, ano mga kapatid? No? Ayun yung kagalitan ng Diyos. No? Ibinigay sila, bakit? Ayun ang gusto nilang gawin eh. Parang sa atin lang yan eh. Alam niyo mga kapatid, ang batas kasi sa tao kasi karamihan sa mga magulang, mga konsentidor. Wag lang masaktan, wag lang lumayas ang anak. Masama na yung ginagawa, binibaby pa rin. Hindi mapagsalitaan ng anak na gumagawa ng masama dahil natatakot yung magulang, baka lumayos yung anak sa poder niya. No? May mga gano'n. No, sa akin kung lumayos si Nea. Diba? Pero wag namang mangyari. No? Ay lang ang sinasabi natin mga kapatid, no? Ganun ang mga magulang eh. Pagka
ang magulang, pag alam mong gumagawa ng masama, yung bang sobrang sama na ng ginagawa ng anak, tungkulin ng magulang ang magpaalala. Ihubog siya sa magandang pag-uugali. Pero kung yung anak mo ay kahiyahiya na, ibinabagsak ka na, ibinabaong ka na, no? Magdesisyon ka na. Bahala ka, ang gusto mong gawin mo yan. Pero wag mo akong sisisihin kailanman. Dahil pinayuhan kita ng mabuti. Bakit ko sinasabi mga kapatid yung ganyang paghahalimbawa? Iba kasi umibig ang Panginoon kaysa sa tao Gaya nga na nabanggit natin, ang tao masyadong konsentidor Diba? Gumagawa na ng masama, okay lang. Nakapatay na yung anak, gagawin ng magulang, itatago. Ay, ganun yung tao Pero ang Diyos hindi ganun. Bakit nagbigay ang Diyos ng kagalitan? Ulitin ko ulit mga kapatid At palibas ay hindi nila minagaling nakilalanin ang Diyos, ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin niya ang mga bagay na hindi nangararapat. Mga bagay na hindi nararapat gawin, ginagawa nila. Anong ginawa ng Diyos? Di ibinigay sila sa kagalitan, mga suwail sila Diba? Ganun ang Diyos, no? Matuwid, tuloy pagbasa. Nangapuspos sila ng buong kalikuan. Ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan, puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapwa-tao, ng pagtatalo at pagdaraya ng mga kasamaan, mga mapag-upasala, no? Yung naging katangian ng Israel nung araw. Mga mapanirang puri, mga kapatid, no? Mga mapanirang puri, ano ba yung mababaw na salita niya, yung mga mapanirang puri? No? Yung chismis ka ng chismis ng kapwa mo na hindi totoo. No? Sabihin naman natin, totoo naman alam palang totoo, imbis na magtakit ka dahil kaibigan dahil kapatid no, ichichismis mo pa rin. 'Di ba? Hindi ganoon yung Kristiyano. No. Sabi daw ang pag-ibig daw po nagtatakip ng karamihang kasalanan, no. Pero conforme pa rin 'yon. Pero kung may mga bagay na dapat binubusalan na, no, hindi na kinakailangan maging nasinisira ang puri pa, no. Lalo na kung pag-uusapan natin ay yung sa Diyos, no. Mga mapanirang puri, mga napopoot sa Diyos, mga manglalait. Mga kapatid, bawal po yung nanglalait. Dahil pagka tinaglay po natin yung panglalait sa ating kapwa, nilalait po natin yung may lalang sa kanila. Pag may nakita tayo dyan sa kalsada na hindi pantay yung paglakad, no, masama pong laitin yun. Mga manglalait, mga palalo, mga mapagmapuri, mga ngata ng mga kasamaan, mga masuwayin sa mga magulang, no, mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong paggiliw, mga walang habag, na bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos, na ang mga nagsisigawa ng gayong bagay ay mga karapat-dapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi man pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon. Diba? Yung mga alam na nating bawal, sa iba, ikinakasal pa nila. No? Ayun yung binabanggit na sinasabi ng mga masuwayin. No? Ano sabi? Pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon. No? Kaya, paano hindi darating sa kanila yung kagalitan ng Diyos? Kaya nga, binanggit natin mga kapatid, kung ang Diyos ay naawa, siya din ay nagagalit. Pero, pagka nagalit ang Diyos, nagtataglay ng kagalitan, no, matuwid. Bagamat sa kanya nang gagaling yon.
Ngayon, tungkol naman dun sa kawaan, mga ilang minuto na lang po mga kapatid na natitira. Sabi sa aklat ng Exodo, sabi rito sa chapter, saan ba yun? Sabi rito sa ilang minuto na lang po mga kapatid, sabi rito, sa 33 ng Exodo, sabi rito, sabi sa Exodo chapter 33 verse, basahin ko na po sa 18. Ito ang pagkakasulat mga kapatid. At sinabi ni Moses, ipakita mo sa akin, idinadalangin ko sa iyo ang iyong kaluwalhatian. Sabi ni Moses sa pakikipag-usap niya sa ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. 19. At kaniyang sinabi, akin papangyarihin ang aking buong kabutihan sa harap mo at aking itatanyag ang pangalan ng Panginoon sa harap mo. At ako'y magkakaloob ng biyaya sa kanino mang ang aking ibig pagkalooban. Sa Diyos pa rin bumabase yan, mga kapatid. At ako'y magmamaawain sa kanino mang aking ibig kaawaan. No? Ang Diyos po, ganun. No? Kung sino yung gusto niyang kaawaan, at kung sino yung kagalitan, no? Siya ay nagtataglay ng ganun. Kaya nga lagi natin binabanggit, matuwid kasi ang Diyos eh. Halimbawa, ng kapanahunan ni Propeta Jonas, yung bayan ng Ninibe, mga kapatid, pupuksain niya na yun eh. Lilipulin niya na yun eh. Inutusan niya si Jonas na mangaral doon. Sa madaling sabi, nang magkaroon ng pagsisisi yung mga tao sa Ninibe, nagkaroon ng habag yung Diyos. No? Nagtaglay siya ng kawaan. Ano yung pinakita ng Diyos doon? Hindi niya nilipol yung mga tao sa Ninibe. Nagalit pa nga si Jonas eh. Ganun ang Diyos eh. Pagka gusto niyang maawa, no, wala tayong question doon. Siya nagtataglay doon eh. Ngayon kung merong kinagagalitan ng Diyos, matuwid pa rin yun. Siya kasi nakakita ng lahat ng mga bagay. Ang tao madaling magalit sa mga sabi-sabi lang eh. 'Di ba? Ito yung sabi niya, mag-aalabagan yung galit natin. Yung pala, yung sinabi, chismis lang, hindi pala totoo. Ganun ang tao eh. Ang Diyos po, hindi kinakailangan na may magdidikta sa Kanya para magalit o para maawa ka. Dahil bakit? Ang Diyos kasi ang nakakita ng lahat ng mga bagay. Sa aklat na yung kalawang Samuel, sa chapter 22, mga ilang minuto na lang pa mga kapatid, sabi rito, sa ikalawang Samuel, sa chapter 22, ito yung panahon ng pagpupuri ni Haring David. Sabi niya sa chapter 22, sabi rito sa verse 25, sabi rito, kalawang Samuel, chapter 22, verse 25 up to 27, sabi rito, kaya't ginanti ng Panginoon ako ayon sa aking katuwiran, ayon sa aking kalinisan, sa kaniyang paningin. Sa maawain ay magpapakamawain ka. Sabi ni Haring David nang siya'y dumadalangin sa ating Panginoon. Sa sakdal ay magpapakasakdal ka. Sa dalisay ay magpapakadalisay ka. At sa mga walang payo ay magwawalang payo ka. Diba? Katangian ng Diyos yan. Yung sa mga ayaw tumanggap ng payo. Ano sabi ni Haring David? No? Yung Diyos din, hindi ka rin papayuhan. Ganun ang Panginoon. Pansin niyo mga kapatid.
sa sa simulat sa pulpa nang umiiral yung kapisanan ng kapatiran kay Kristo. Yung sa mga medyo matagal na sa kapisanan, no? Marami na tayong napatunayan, marami na tayong nakita. Mga kababalaghan, mga hiwaga, minsan yung mga iniisip natin, nagkakamali tayo. Kaya doon sa binasa natin, yung sabi niya rito na, at sa walang payo ay magwawalang payo ka. Yung mga pinayuhan na hindi nakinig sa banal na espiritu, saan sila napapunta? Mga nakapahamak. Pero yung mga pinayuhan na nangakikinig, no, sa awa ng Diyos, no, tayo po ay nakakatayo. No? Tayo po ay nagpupuri, tayo po ay nagpapasalamat. No? Ganun ang kagandahang loob ng ating Panginoon. Kaya sa ating mga naririto, yung patuloy na ginagawa nating pagsisikap, hindi po yan lingid sa mata ng ating Panginoon. Lahat ng mga bagay, alam ng ating Panginoon. Kaya sa atin na mga tumanggap ng awa o tumanggap ng kahabagan ng Diyos, ano po ang dapat na maging katungkulan ng bawat isa? No? Pagpahalagahan yung kagandahang loob na ibinigay ng ating Panginoon. Dahil pagka dumating yung panahon na tayo ay kinagalitan ng Diyos, hindi po tayo makakatayo sa kanyang harapan. Kaya habang tayo po ay kinalulugudan pa rin ng ating Panginoon, tayo po ay magpatuloy ng paglilingkod sa Kanya. At ayan yung mga bagay na ipinagpapasalamat natin sa Diyos. Gaya ng sinabi ni kapatid na David, malabis yung kanyang pagpapasalamat. At gaya ng muling sasabihin ko, yung pagpapasalamat natin sa Diyos ay huwag nating aalisin. Dahil tayo po ay tumanggap ng awa at sa kagandahan loob ng ating Panginoon, loobin niya na patuloy pa po tayong magsama-sama sa gawaing paglilingkod sa Diyos. Magandang umaga mga kapatid, purihin ang Panginoon sa umaga ito. At babalik ko na kay kapatid na David.